So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, pag-usapan natin yung flow ng ATF papunta sa mga clutches natin. Okay? So, etong topic na to ay automatic transmission. Yung conventional na automatic transmission. So, ganito mga paps. Yung huli kong ginawa kasing video, nag-focus lang ako sa mga clutches. Yan. Mas relax yung clutches kumpara sa naka-drive na nakapreno ka. So ganito mga paps, kailangan natin maintindihan to para kahit paano makakatulong ito sa mga car owner na mayroong conventional na automatic transmission. So dito naman tayo sa pinakasimple. So ito yung neutral position natin, okay? So ito yung ito yung sa oil pump, ayan, ito yung sa valve body, yan, ito yung sa oil pan, tapos ito yung mga clutches natin, tapos ito yung output. Okay? Kung mapapansin nyo, ang ginawa ko rito, gumawa ako ng mga basic diagram kung ano nangyayari sa first, second, third, fourth, fifth, sixth, saka reverse. Para lang kahit paano meron tayong reference. Pero kung tutusin, hindi naman kailangan yung iba kasi mahahaba pa yung paliwanag. Pero papakita ko na rin sa inyo mga paps. Dito muna tayo sa pinaka-basic mga paps. Kapag naka-neutral tayo, halimbawa, naka-neutral lang sasakyan natin. Ito yung clutch 5, yan C5, yan C1. Yan C1 hanggang C5 to Ito yung example ko lang mga paps C1, C5. Ngayon ganito yan. Kapag umaandar na yung sasakyan, yan yung oil pump, gumagana yan syempre, di ba? Gumagana yan. Gagawin yan, hihigop ng ng oil yan, ng ATF. Higop yan, tapos babato dito. Ngayon, pupunta sa valve body. Ito mga paps yung gusto ko ipaliwanag sa inyo. Ano ba silbi ng valve body? Ang valve body, siya yung pinaka-utak ng transmission natin. Siyempre, kasabay ng valve body yung TCM. Yan dalawang yan mga paps. Minsan built-in sa isa yan, minsan magkahiwalay. Valve body at saka TCM. So ano ba silbi ng valve body? Ang valve body, yan yung pinaka-dinadaluyan ng mga oil. So bali, may mga kanal yan sa loob, may mga shift solenoid yan, may mga check valve yan, may mga bulitas yan. So, ang silbi niya sa simpleng salita, dyan dumadaan yung pinaka-ATF natin at kung saan man ibabato ng valve body, yung pinaka-ATF niya para malubricate yung particular na clutch natin kung saan tayo naka-gear. Okay? Halimbawa, ito mga paps. Humigop na yung oil pump. Yan. Tapos nun, bilato na sa valve body. Tapos yung valve body, pinaprocess na niya, dumadaan na yung ATF niya dito sa mga kanal niya. Tapos naka-neutral lang tayo neutral position lang. Yung yung pinaka-ATF niyan, papasok yan dito sa C5. Okay, itong C5 na to, ito yung sa output natin. Okay, maliwanag mga paps. So, ibig sabihin niyan, yung pinaka-ATF niyan, ito, yung ATF, dadaloy na dito sa C5 yan. Bibigyan na ng lubrication itong clutch sa C5. Okay, so maliwanag na yan mga paps, malinaw yan bibigyan yan lubrication. Kapag naka-neutral to mga paps, naka-neutral. Okay, so ganito, tingnan natin kapag naka-drive na tayo. Or sample ko, first gear. Ngayon kung mapapansin nyo to, sa first gear, ang nangyayari dyan ganito. Kung dito, ang sinusupply ng valve body ay yung C5 lang, etong isang clutch lang, kasi naka-neutral siya. Ngayon, dito naman sa first gear, yan, dito sa drive mode, mapapansin nyo, ang sinusupply niya, dalawa ng clutch. Okay? So, isang C5 at saka isang C1. Kasi pinagana na natin yung gear So, ganyan ang nangyayari niyan. So, hindi gagana yung first gear hanggang hindi nag-engage ang C1. Okay? So, since nang-engage na yung C1 kasi naka-first gear tayo, bibigyan na ngayon ng valve body yan ng lubrication ng ATF. So, sabay na yan magkakaroon. Okay? So, ganito mga paps. Sa ibang gear, ganun din ang nangyayari. Kung makikita nyo to, para lang makita nyo rin na mas stress ang clutch kapag naka-drive, makikita nyo dito yan mga paps. Kitang-kita nyo naman So, C1 hanggang C5, yun yung mga clutches natin. So, pansinin nyo sa neutral, isang clutch lang yung gumagana dyan. Ayan lang. At isa lang sinusuplayan ng lubrication, which is yung C5 lang. Ito lang. Dyan lang umaano yung ATF. Kasi C5 lang yan, ka-neutral lang yan Pansinin nyo sa first gear. Sa first gear, dalawa na sila, combination na. C1 saka C5. Sa second gear, C1, C4. Sa third gear, C1 saka C3. Sa fourth gear, C1, C2. Fifth, C2, C3. Sa 6, C2, C4.
sa reverse C3, C5. So pansinin nyo lahat sila magkakakombo, dalawa-dalawa silang sinusupply ng ATF. So ibig sabihin yan, kitang-kita naman natin dito sa picture na to, sa drawing na to, kahit pangit, mas stress kapag naka-drive tayo. Kapag naka-engage yung mga clutch. Kitang-kita yan mga paps, ayan siya. Ito yung neutral, kita naman natin na isang clutch lang yung gumagana at relax siya. Ngayon, sa drive mode, ito, yung mga yan, nakita natin na dalawa-dalawa na sila. Sample natin to sa first gear. Ngayon, ganito. Ito yung oil pump natin. Dito sa torque converter, mga paps. Kapag nagpreno tayo, nagpreno tayo, hindi naman titigil sa pag-pump ng ng oil yan eh. So, kahit nakapreno tayo, papump pa rin siya ng oil at yung oil niya ibabato pa rin sa C1. Kahit nakapreno tayo, tuloy-tuloy pa rin gumagana yung oil pump niya at nagbabato pa rin niya ng lubrication dito sa C1. At ibig sabihin nun, kapag nagbabato siya ng lubrication sa C1, since naka-drive nga tayo, naka-ano yung gear natin, naka-first gear, engage yung clutch sa C1. Okay? Bukod dun sa C1, yan, meron din lubrication dito sa C5. So nakuha niyo yung point ko. Kahit nakapreno tayo kapag naka-drive mode, hindi titigil ang pagsusupply ng lubrication sa C1 at C5 kasi naka-engage yan kahit nakapreno tayo. Okay? So maliwanag yan. So dito, tingnan nyo rito. Ngayon, kahit nakapreno tayo dito, neutral yan, tuloy-tuloy pa rin niya magbabato ng lubrication at ng ATF dito sa C5 kasi naka-neutral tayo. Okay, malinaw na yan mga paps. Sa mga paps, ganito, may nag-comment sa akin, ang pino-point out daw niya is yung lifespan ng ATF. So yung lifespan ng ATF na kapag naka-neutral, mas parang bibilis or bababa yung lifespan ng ATF. Ibig sabihin nun, kapag madalas tayong nag-neutral, mas mabilis masusunog yung ATF natin. Okay, so ganito mga paps, hindi totoo yun. Imagine niyo to eto, humigop siya ng oil, pinapunta rin sa valve body, tapos yung valve body, yung ATF naglakbay sa valve body, tapos binato niya sa C5. Ngayon, mas mabilis masusunog yung ATF dahil naka-neutral siya, unlike dito sa drive, sa first gear. Ganun ba yung pinapoint out ng nag-comment sa akin? Hindi ganun mga paps. Bakit? Ganito. Ang ATF ay kinukonsider na hydraulic oil. Okay? So, oil pa rin siya. Ngayon, ang example ko dyan ganito mga paps. Medyo lumayo muna tayo ng konti sa transmission. Ang oil, alam naman natin yan na, alam mo, sa makina, naglagay tayo ng oil, alam natin yan na kapag nagagamit natin yan, katagalan, nangingitim yan. Ibig sabihin nun, nade-degrade ang oil. Nagkakaroon ito ng oxidation, nade-degrade ang oil. Kaya habang tumatagal, may mga moving parts yan, di ba? Nakababad yung yung oil doon. Natural, habang tumatagal yun, nangingitim yun. Okay? So, okay na yun. Basic na yun. Kumbaga, basic na paliwanag na yun. Same lang din yan sa ATF. Ang ATF, nakalagay din yan dito sa loob ng transmission. Siyempre, tulad ng nangyayari dito, yung mga clutches na yan, pumapasok dyan yung ATF, okay? Tapos sa torque converter, umiikot yan. Siyempre, may ATF din yun. Siyempre, moving parts pa rin yan mga paps. At mainit yung transmission, kaya katagalan, mangingitim at mangingitim yan. So ano ba yung pinaka-main reason bakit nangingitim yung oil? Kasi dahil sa mainit na temperature. Siyempre, umiikot yung mga movable parts dyan. Umiikot, mainit. So, sa sobrang init ng temperature niya, katagalan, nagkakaroon ito ng oxidation at nade-degrade yung oil. Kapag nade-degrade yung oil, sa katagalan nun, mangingitim yun. Pansinin nyo to mga paps. Ang conventional na transmission, ang recommended na pagpapalit ng transmission oil niyan ay 40 to 80. Ngayon, kung gusto nyo mag-experiment, bahala kayo, masira transmission nyo, pwede nyo namang gawin. Ako ay nagpalit ng ATF mahigit 60K. So, yung kulay ng ATF nun ay itim na parang tsokolate. Pwede nyo subukan, bahala kayo. Gusto nyo subukan, pero yun ang sigurado. Siyempre, hindi ko sinunod yung proper interval. Anong i-explainin ko? Natural, pagkabukas ko nun at pagka-drain ko nun, itim yun. Kaya nga meron tayong proper interval at dapat natin sundin yun. Okay mga paps? So yun yung nagiging cause
ng pag-itim at pagkasunog ng ATF. Hindi yung pag-stay nito sa neutral. Gaya ng sabi ko kanina, ang dahilan ng pag-itim or pag-degrade ng oil ay dahil sa temperature. Kapag may ditong temperature, kasama pa yung mga movable parts. Ito, kasi ang nakikita nyo lang kasi, ito yung drawing na to. Hindi ko na nilagay yung isa kasi maguguluhan kayo. Meron yan dito dinadaanan pa. Nagsample lang ako ng drawing, mga paps, pasensya na sa drawing ko. Ito yung hindi na papaliwanag. Yan. So, oil cooler. Okay. Ito sa conventional automatic transmission to. Ano ba yung oil cooler? So, etong oil cooler, isa ito sa hose na dinadaanan ng ATF para paglabas ng ATF niya, hindi ganun kainit yung temperature nito. Kapag sobrang init ng temperature ng ATF natin, posible tayong mag-overheat mga paps. Okay? Etong oil cooler na to, makikita to sa ibaba ng transmission. Meron yung dalawang butas, dalawang hose, in saka out. Dumadaan dyan yung oil, dumadaan dyan yung ATF. Ang ATF natin, meron niyang normal operating temperature. O doon ko nagkakamali, nasa 50 to 80 degrees Celsius. Tignan nyo na lang dito, ilalagay ko sa picture mga paps. Hindi ko kasi naituro to eh. Ang tinuturo ko kasi dati, kapag mag-check kayo ng level ng ATF, dapat hot, pina-under nyo na yung makina na mainit na. Pero, meron yung proper way. Kailangan ma-reach niya yung particular na temperature bago nyo i-check yung ATF. So, nakalagay yan sa repair manual mga paps. So, yun yung isa sa dapat nating malaman. Yung pagdaan ng ATF sa oil cooler. Anong kinalaman ng oil cooler sa ATF? Gaya ng sinabi ko kanina, yung pag-itim ng ng langis ng oil ay dahil yon sa oxidation at saka nade-degrade siya dahil sa mainit na temperature. Ngayon, dahil sa oil cooler na to, nakakatulong ito para hindi masyadong maging mainit yung ATF natin. Kahit paano, nare-regulate yung init niya. Hindi siya sobrang init. Kaya pag bumalik siya rito, sa loob, yung temperature niya hindi sobrang init. Kasi imagine niyo to mga paps, paano kung halimbawang walang oil cooler yan? I-disable natin ang oil cooler. Disable. So, lahat ng oil dyan hindi napapalamig. Ibig sabihin nun, lahat mainit. Ano mangyayari? Pag sobrang init ng ATF natin, mas mapapabilis yung lifespan ng ATF. Mas mabilis itong iitip dahil kasi sobrang init ito. So mga paps, dadagdag ko lang to. Baka may mag-comment dyan na ang dahilan kung bakit mas mainit or mas mabilis masunog ang ATF kapag nasa neutral tayo dahil nai-stuck ito sa C5. Kumbaga, baka may magsabi dyan na yung pressure ng oil ay nakatutok lang sa C5. Okay, ganito mga paps. Ipapaliwanag ko lang to Yung oil pressure nito mga paps, ayan, humigop siya yan, ibinabato dito sa C5 at saka sa C1, ito sa gear 1. Tignan nyo rito, ang binabatuhan niya lang ay itong C5. Ganito, hindi natin pwedeng maging reasoning yon na nakatutok yung oil pressure dito, kaya mas mabilis itong madedegrade yung ATF. Hindi natin pwedeng idahilan yon. Bakit? Ito, sagot ko ron mga paps. Ang valve body natin, meron niyang shift solenoid, meron niyang overrun clutch solenoid, syempre shift solenoid, meron pang isang solenoid yan mga paps. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil malakas ang pressure or yung pressure niya nasa C5 lang, kaya mas mabilis ito madedegrade yung oil, ganyan-ganyan. Hindi pwede. Kasi meron yung tinatawag na line pressure solenoid. Ano ba yung line pressure solenoid? Yung line pressure solenoid, isa yan sa responsable sa pag-control or paglimita or pag-regulate ng pressure ng oil na binabato dito. Yan, sa loob ng valve body. So, ito yung pump niya. Yan. Humigop na yung pump niya. Yan. Binato na rito. Yan. Dito, meron yung solenoid mga paps. Yun yung line pressure solenoid. Kaya yung line pressure solenoid na yan, pag binato na niya yung mga ATF dito, yung pressure ng ATF dito sa loob, hindi na ganun kalakas yan. Ibig ko sabihin, regulated na yung lakas niyan. At ang nagdidikta niyan mga paps ay TCM. Transmission Control Module. Okay? So, siya yung nagsasabi kung ano yung tamang pressure na ibabato sa C1, sa C2, sa C3, sa C4, sa C5. Okay? Kumbaga, calculated na siya mga paps.
Ano bang dahilan kung bakit nasisira yung transmission natin? Yung kasi yung pinaka pinaka parang root cause o yung pinaka dahilan ng vlog na to. Kahit yung ibang vlog, ano ba yung dahilan? Ang tunay na dahilan kung bakit nasisira transmission natin ay proper interval. So kitang-kita naman mga paps, gaya ng sinabi ko kanina, 40, 80, magpalit kayo, okay? Pwede nyong subukan na huwag kayong magpalit, try nyo lang. Huwag nyong gawin 40, gawin nyo 80, magpalit kayo. Sigurado ako mga paps, sigurado ako na pagbaba nyo ng oil pan yan, makakakita kayo ng putek. Plus, meron pang kasamang metal shavings mga paps, yung parang mga bakal na maliliit. Galing yun sa mga gear mga paps. Yan. Okay, so proper interval. Ito pa isa. So, ito yung isa mga paps. So, kung ikaw ang tipo ng tao na, sige, okay na to, palit na ako ng ATF, ganyan, wala nang check-check, go, palit ka. Pwede nyo rin subukan para malaman nyo kung totoo sinasabi ko. Halimbawa lang ha, naka-conventional transmission kayo. Sa Toyota, di ba? Toyota WS, Toyota T4. Try nyo, gawin yung CVT fluid. Try nyo lang. So, mangyari doon ganito. So, pinalitan nyo ng hindi recommended ATF. Maoobserbahan nyo mga paps na hindi aabot sa 40, mas mababa pa sa 40. Pagbaba nyo ng oil pan, iba yung pagkakasunog niya mga paps. Bakit? Halimbawa, etong sasakyan na to, yung transmission na to, dapat dito, etong ATF na ang gagamitin mo. Hindi mo po pwedeng basta kunin mo na ng ATF na to, hindi pwede yun. Kumbaga, may sinusunod niyang standard at recommendation na dapat gamiting ATF. Hindi pa pwedeng, ATF na to, gagamitan mo ng CVT fluid o ibang brand ng ATF. Hindi ganon. Maaaring sabihin nyo, hindi totoo to, pero bahala kayo, pero pwede nyo subukan. So, subukan nyo, try nyo. T4, WS, gamitan nyo ng try nyo gamitan ng, tawag rito, Dextron, or gamitan nyo ng CVT fluid. Maintindihan nyo yung sinasabi ko mga paps. Eto mga paps, ito yung pinaka madaling paraan para masira yung transmission nyo. Yan. Drive, neutral, tapos bilang i-reverse mo. Yan. So, ganito gagawin nyo mga paps. Diba naka-drive kayo? Yan. Biglang habang umaandar siya, i-neutral nyo bigla. Tapos bigla yung i-reverse. Or vice versa. Pag naka-reverse kayo, ma-atras yung sasakyan, di ba? I-neutral nyo, tapos i-drive nyo agad. Sigurado. Yan mga paps. Yan kayo jackpot. Gawin nyo madalas, dyan masisira yung transmission nyo. Yan. Okay? So mga paps, ito additional info lang to. Ito hindi naman sa pagkasira ng transmission, pero related na rin sa transmission issue. Yung delayed shifting, delay, yan, shift. Okay? So additional info lang to, kung sakali may makapanood, alam nyo gagawin nyo. So sa delay shifting, dapat gagawin nyo dyan, dapat yung i-check dyan, syempre yung yung shift solenoid. Madalas naman mga paps, sa shift solenoid, naman yan nadedetect naman ng OBD scanner yan yung mga capable talaga makadetect ng transmission problem, kaya naman madetect. Pero may pagkakataon din, yung hindi kayang madetect yung problema sa shift sol, ang ginagawa na lang, minamanual testing na lang. Meron pang isa mga paps, ito, yung valve body. Overall, yan. Okay? So, kung meron kayong delayed shifting, isa sa mga dapat yung i-check yung valve body nyo. Okay, ganito mga paps. Sa transmission kasi natin, meron niyang valve body. May valve body sa ilalim yan. Okay, so ito yung mga clutches niyan, tapos meron yung valve body rito. Andito yung part ng, andito yung part ng torque converter, tapos andito yung mga clutches, andito yung valve body. Okay, so sa pag-overall ng valve body, medyo matrabaho at mabusisi. Yan. So, isa to sa dapat i-check nyo. Okay? So, bago kayo dumating sa point na magpapalit kayo ng buong transmission or mga clutches sa transmission, gawin nyo muna to. Isa sa mga basic yan mga paps. Shift sol at saka itong valve body. Okay? Meron pang isa mga paps, share ko na rin. Kung sakaling natira nyo na yung mga basic, itirahin nyo rin yung additional lang rin, yung TCM. Minsan kasi nakahiwala yung TCM, minsan kasama sa valve body yun So kung nakahiwala yung TCM, i-check nyo rin. Pwede kayong magpalit, kaso bago kayo magpalit maganda, merong warranty.
or ma-check nyo muna, baka mamaya yung mga IC or mga piyesa sa loob ng TCM medyo cold solder na or lumuluwag na yung pagkakahinang, check nyo na rin. Pero sa pag-ano kasi ng TCM, kapag to-troubleshoot ng TCM, ang ginagawa dito, madalas mga paps, trial and error. So kung meron kang bibilan, gagawin nila, ito-test muna nila, kakabit muna nila yung TCM, titingnan nila kung gagana. Pero madalas talaga to mga paps, trial and error sa TCM. Yan. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana itong video na to, naging aware kayo kung ano yung mga tunay na dahilan kung bakit nasisira yung transmission at bakit mabilis nasusunog yung ATF natin. Okay? So paano mga paps, maraming salamat sa inyo.